Alright, once again, this is Nards TV 51. Welcome po muli mga kababayan. Dito po sa ating munting YouTube channel, ang Nards TV 51. Pag-usapan po natin dito, ito pong binunyag ni Montolpo na ito pa lang si Rohina Garma at ito po pa lang si Rodrigo Roa Duterte ay magsyuta. Ayan po mga kababayan, magsyuta po. Parang bumalik sa teenager Ang mga magsyuta tinatawag na magsyuta sa mga mag-teenager lang Di ba mga kababayan? At hindi lang sinabing kabit. Kabit ni Duterte. Ito pong si Rohina Garma. Binunyag nga po mga kababayan, ito pong si Montolpo na ito po, kaya pala malakas po ito si Rohina Garma kay Digong dahil sila po pala mayroon pong relasyon. May relasyon po, yan po mga kababayan, si Digong. Lumitaw po ang tunay na ugali nito, na mahilig pala ito si Bangkanor sa puday. Kaya pala parehas po sila ng estilo ni Kibuloy, mga kababayan. Kaya pala magkaibigang matalik ito, itong dalawa na ito magkasanggang dikit dahil pareho pala ang kanilang gusto. Mahilig sila sa puday. Yan. Nagkaiba lang mga kababayan, ay talo si Duterte ni Kibuloy. Si Kibuloy po kasi, ang mga natitikman nitong mga bibingka ay mga sariwa. Meron mo 12 anyos. Natikman niya. Ito naman si Duterte, ang type pala nito, yung mga bilisana. Bilisang tilapia, yun ang type niya pala. Binunyag mga po ito ni Montolpo. Pakinggan po natin mga kababayan, ito pong pahayag ni Montolpo. Mainit na usapin ngayon ang pagkakasangkot at pagturo kay Digong at Rohina Garma sa pagtsugi sa tatlong Chinese drug lords noong 2016. Sa kolum sa Tutok Tulfo ni dating Special Envoy to China ni Digong na si Ramon Tulfo, mababasa sa Abante News Online at Abante Tabloid. Dito ay ibinuking niya ang relasyon ng dalawa. Idiniin ni Montulfo si General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO Rohina Garma sa pagpatay ng tatlong Chinese drug trafficking convicts sa prison and penal farm. Ayon sa kanya, malakas daw ang kapit ni Garma sa dating Pangulo Rodrigo Duterte. Aniya, magsyota daw sina Digong at Garma. Nalaman daw ito ni Montulfo noong siya ay bumisita sa dating Pangulong Duterte sa Davao City kung saan sinabi ni Duterte na masarap daw makipapanaig sa babaeng naka-uniforme. At kaugnay po dyan, mga kapanayan po natin ngayon live via phone patch si Mr. Montulfo. Magandang hapon po, Sir Mon. Sir Mon, magandang hapon po. Magandang hapon. Yes po. Sir Mon, si Jigo po ito at live po tayo sa Abante Teletabloid. At nagpapasalamat po kami sa inyong panahon po sa aming programa, Sir Mon. Magandang hapon, Diego, sa mga tagapakinig. Yes po. Sir Mon, ito po, no, sa inyo pong pagkakaalam, gaano po ka-close sina Digong at Rohina Garma? Ano po ba ang label sa relasyon nila, Sir Mon, sa inyo pong palagay? Magsyota yan. Boyfriend ni Garma si Digong noong mayor pa niya, mayor ng ating dating Pangulo ay relasyon na sila. Opo. Sir Mon, ito po, no? May alam pa po ba kayong mga lakad ng dalawa? Medyo nawawala. Ayan. Okay. Hello? Ayan po. Yes, Sir Mon, naririnig niyo po ako? Yes. Kaya po. nga, sama ng, alam mo naman dito sa Pilipinas,
Ang sama ng komunikasyon din. Ayan po. Ito po, Sir Mon, no? Tanong ko lang po, kung may alam pa po ba kayong mga lakad ng dalawa, like businessman yan, politika, tungkol saan man? May iba pa po ba kayong alam na iba pang side quest kung tawagin, Sir Mon? Itong ang numero unong dahilan kung bakit si Garma ay napiling maging general manager ng Philippine Charity Sweepstakes noon ay dahil sa relasyon nila ni Digong, ni Pangulong Digong noon. At ang matatandaan ninyo na unang-unang naging general manager ay si General Balutan, yung retired Marine General Balutan. Pinalitan siya ni Garma dahil sa mga pag-udyok din ng mga tauhan ni Digong na si Bongo at yung executive secretary na si Bingbong Medialdea. Yes po. Sir Mon, ito po, no, tanong po ng ilang mga kababayan natin kung si Garma po ba ay madalas na nababanggit ni Digong sa mga usapan ninyo? Kasi ang nangyari kasi diyan na nakahalata kayo nung araw, palagi akong umuwi sa Davao dahil si Digong nga, kapag matagal na kami hindi nagkikita, pinatatawagan ako. At gano'n kami ka-dikit ni Digong. Tinatawagan ako at magdi-dinner. At marami na kasing pinakilala sa akin ni Digong na mga girlfriends niya. Isa na rito yung dating Agriculture Undersecretary na si Berna Puyak. Ayun, girlfriend din niya yon. Yung naging tourism secretary, girlfriend niya yon. Ito, nung isang pagkakataon, meron kaming nag-dinner kami. Nagdi-dinner kami ni Digong. Misa doon ko nakikilala yung mga girlfriends niya. Nakita ko, naka-uniforme itong babae. Tapos iba yung galaw nila, mga tinginan. Sabi ko, nung pumunta sa CRC yung babae, si Ruina, si Garma. Sabi ko, bay, ang pangit naman yan. Sabi ko, ba't kadabi namin kang gandang babae, mga babae na, ito pangit naman, ba't ano bang nagustuhan mo dito? Sabi niya, masarap kasing, alam mo na, maghibayuhin yung naka-uniforme yung babae. Yun ang sabi niya. Ayun po. Sir Mon. Kaya hindi ako nagtaka nung naging presidente na siya ay kinuha. Pilit na ipinasok si Garma sa PCSO na kahit na yung si Balutan ay isang napakagaling na, yung General Balutan, yung retired general na Marines, si Balutan, napakagaling po na PCSO General Manager yon. Pinasok nila si Garma, inalis nila si Balutan para maipasok si Garma. O yan nga po mga kababayan, ang pahayag po ni Mon Tulfo tungkol po dito kay Ruhina Garma. O meron nyo mga kababayan na ang pinalitan pala nitong si Ruhina Garma bago siya naging PCSO General Manager ay si retired General Balutan na magaling sa magandang kanyang panunungkulan, ng kanyang performance, maayos bilang General Manager ng PCSO. Pero ano po nangyari? Bakit po tinanggal ito ni Duterte? At ipinalit nga po ito si Ruhina Garma. Simple lang po dyan. Kung ano lang, logic lang mga kababayan. Bakit tinanggal ito si retired General Balutan? Siyempre, para po
makakulimbat sila, makakurakot sila ng pera sa PCSO. Kaya ang ipinalit niya, ito pong si Garma. Dahil sila pala ay may relasyon. Ganun yan. Kita nyo mga kababayan kung paano ginawang pambabalasubas nitong Duterte sa ating pong gobyerno, sa ating pong bansang Pilipinas. Tinanggal niya ang matinong manunungkulan at pinalitan. Ipinalit niya ang isang Garma na kung saan ito ay bata niya pala, syuta niya pala. Ano dahilan? Para makakurakot po sila ng pera mula sa PCSO. Alam niyo po ba mga kabayan, itong si Garma ay mayroon po itong asset na 90 billion. Nabalita nga po na ito po ay mayroon mansyon sa ibang bansa. Saan niya kinuha yung pera na yun? Siyempre sa PCSO. Yan, sa tulong ni Duterte. Kaya mga kabayan, alam nyo na. Alam nyo na yung mga taong dapat nyong suportahan pagdating sa 2020 eleksyon. Dahil ito pong anak niya, si Sara, ay may ambisyon na maging presidente. Ganun din po ang ugali po nito. Kung paano si Duterte, mahilig sa babae, ito naman po si Sara Duterte ay mahilig sa lalaki. At alam nyo rin po mga kababayan, ang mga korupsyon nangyari sa kanyang panunungkulan bilang Department Education Secretary. Na 125 million, inubos niya lang sa loob ng 11 days na hindi niya may paliwanag kung saan ito ginasta. Pagkakalam ko mga kababayan, itong 125 million ni Sara Duterte, naubos daw ito sa lalaki niya. Alam niya na siguro kung sino yung lalaking na-involve sa kanya. Kung kayo po ay mapagmasid, nakikinig ng balita, alam niyo na kung sino yung lalaki ni Sara Duterte, na isa po itong basketballista, na kung saan mahilig din ito sa basag ulo. Parehas nga sila ng ugali. Hanggang sa muli mga kababayan, ito po ang Nards TV 51. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo at huwag kalimutan i-click ang notification bell para maging updated po kayo sa ating pong mga reaction video na ating pong i-upload dito sa Nards TV 51. Mundo'y nagtiwala ng magkilala.